My heart echoes the last and the most powerful prayer from the cross. Ang pinaka-perpektong panalangin mula sa krus. Father, into your hands, I commend my spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Katulad po ng kurtina sa templo na nahati sa dalawa, magmula sa itaas hanggang sa ibaba, ang pakiramdam ko po ngayon ay parang may lindol, may kidlat, kulog at hangin, at ang aligaw nga po ng aking puso ay ito. Father Bel San Luis, SVD, ano ang ginagawa ng beauty queen sa entabladong ito? Ay. Utos lang po kasi sa akin ng lolo at lolo ko nung araw, nasusunod daw po ako sa madre at saka pare. Kaya po, ang PM po sa akin ng aking kaklase sa LSE sa Loyola School of Theology, si Sister Yel, their foundress, Saint Magdalene of Canossa said, obedience is the surest way to heaven. Kaya't kayo naman po, para sa mga faith ninyo, ay kailangang alam nyo ang awiting, sana'y laging iisipin, puso ko'y iyong alipin, kahit kailanman ako'y sa'yo. At dahil gustong-gusto nating lahat ang paraiso, kailangan go lang ng go. Yan. Sabi nga po ni Cardinal Tagle, sabi daw po nung si Pope Francis, pagkapili daw po sa kanya bilang maging ng mga kardinal lang siya po ay binoto ng mga kardinal. Ang sabi po ni Pope Francis, I forgive you and may God forgive you for electing me. My father passed away on December 5, 1995, Dr. Francisco Pascual, and like his late father, he was also a constant speaker in churches' activities. Kaya po, nung siya ay pumanaw, punong-puno ng takot at pangungulila ang aking damdamin habang inaayos ko ang kanyang mga clippings. Lalo't nabasa ko po ang interpretasyon niya sa ikapitong wika sa krus ng aking ama, Father, into your hands, I commend my spirit. Kalaki po ng kanyang mga speeches ng aking pong nilikom ay kasama po ang mahabang sulat kamay ng aking pumanaw na lolo. At ang kanya pong interpretasyon sa ikapitong wika rin, ang kahuli-hulihang pinaka-perpektong panalangin mula sa krus, Ama ko, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Natawa ako. Abay nagkopyahan ng mag-ama. Ay hindi naman nagalit si Lord at hindi naman daw plagiarism. Sana nga po, dahil yun din po ang aking layunin ngayon, na ibahagi ang ikapitong wika ng ating Ama. And it is so good to know na okay lang palang gayahin ang salita ng Panginoon. And that means, Lord, that cross was not the end for you. Dahil mangungopya rin po ako ngayon. At dahil po sa pangungopya kong yon, there is a conversion in the heart. At sa aking pagpapatuloy po, humihingi po ako ng panumanhin kapag po kinopya ko ang mga words ng ibang tao. Sabi nga po ng aking kaklase muli, beyond the human trappings, God indeed trusts you and me to deliver His words that will uplift and edify His people. Kaya nga po, once again, Lord, into your hands, I commend my spirit. Kanina po pinaliwanag ni Father Pio ang ikapitong wika ng ating Panginoon mula sa krus. Kaya pwede ko na rin pong iklian kasi po, kapag po kamatayan ang pinag-uusapan, mahaba-haba po itong coffee break. Di ba po? At katulad din po ng sinabi ni Cardinal Tagle sa graduation sa Ateneo, pwede ko na lang pong sabihin siguro sa inyo na sana isinapuso nyo na lamang po ang sinabi ni Father Pio at ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay maraming salamat po. Beauty queen ito. Kaya siguro nandito ako, Father Bel. At sapagkat naalala ko po ang salita ni San Pablo, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit po nangangatog ang tuhod ko at nauutal po ako ngayon, ay go lang ng go. Sapagkat po, a beauty queen is not just a person who never falls, but a person who should always stand up
from a catwalk fall and walk towards God for that crown, all for God's glory. Tip ko po yan sa gustong maging beauty queen. Sino ba rito ang gustong maging beauty queen? Taas ang kamay. Ayun, meron. Ayan, sister. Ayan. Gusto niyo ba ng tip mula sa style ni Lord? Ganito po yan. In the life of our Lord Jesus Christ here on earth, ang huling pananalita niya ay inilaan niya para sa katauhan na taglay ay 3 bagay. Ano po? Ang una po, siya ay nasa gitna ng entablado niyang krus. At mula po sa entablado niyang krus, kitang-kita siya ng buong mundo. At kitang-kita niya rin ang walang pinag-aralang eskribes, mga paraseyong nabinasto siya, mga pari sa templong pinagtawanan siya, kasama na rin ako doon, mga kawal na Romanong nagsusugal, at 3 bida. At ang 3 bidang yon ay si Magdalenang lumuluha, si Juang umiibig, at ang kanyang inang si Mariang nalulumbay, isang uri ng lumbay na inalamang ang nakakaalam. Ang mga katauhan ng pagsisisi, pagpapari, at pagkawalang malay. Ang pangatlo pong tip, galing po kay Lord, ay ang katotohanan niya sa huling wika niya na kanyang ipinanalo. Sa beauty contest naman po, 3 rin ang kailangan para ma-win ka ng Miss World title. Una po, katulad ni Lord, kailangan pag nandun ka sa entablado, nandun ka sa gitna. At dapat tinatamaan ka ng mga ilaw para kita ang beauty mo. At kapag naman po nandun ka na sa gitna, kailangan kilalanin mo na ang mga judges. Ano po? At ang katotohanan niya ay pagdating sa Q&A portion. Naku, lagi nating hinihintay. Kung ang Q&A portion ay tinanong sa kanyang, bakit ba tayo hindi kumakain ng karne kapag Biyernes Santo? Naku, ano kaya ang sagot? Ang sagot po ng isang nanay, mabuti ka mo, yun lang ang ating ginagawa ngayon. Nung araw nga, ang pagpapilitensya ay pinapahako pa sa krus. Amen. So, ganyan po. At tayo po dapat ay maging very thankful sapagkat mas madali po ang ating pamumuhay ngayon. Ay sa pang tanong, ano ba ang pakay mo sa buhay pag tinanong sa beauty queen? Ang pakay po, katulad po, sa limbawa si Cardinal Tagle magtatanong, anong pakay mo sa buhay mo? Ang sagot, gusto kong umisenso, patay tayo dyan. Gusto kong maging sikat, patay tayo dyan. Gusto kong yumaman, patay na naman tayo dyan. Hindi pwede yan. But the purpose of the king was not directed to self-promotion and self-propagation. Tulad din noon, pinipilit kong umunawa at unawain ang purpose ng pagkamatay ng aking ama at ng kanyang ama at pagkamatay ng ama ng aking mga anak na mas maaga pa sa tunay kong ama. 1 taon po akong nabiyuda ahead of my mother. At ngayon po, nakikita ko na isang ama na naman ang mamamatay. At ngayong nakabayubay ka, Panginoon, sa gitna ng krus ng kamatayan. Ang tanong ko po ngayon, kasi po nung namatay ang tatay ko, ang dami-daming bulaklak. Ang dami-daming nakikiramay. Ang tanong ko po ngayon, Panginoon, bakit po? Ang dami-daming tao dito ngayon. Bakit po, Lord? Ang dami-dami pong nakatingala sa inyo ngayon, Lord. Kayo po ba ay nakikiramay? Kayo po ba ay tutol sa pagyaon ng isang ama? Ito po ba ay dapat nating tawaging isang pagdiriwang sapagkat kanyang napagtagumpayan sa kanyang pagkamatay ang ating mga kasalanan at mission accomplished, lusot na tayong lahat? Mission accomplished siya. Nung pong namatay ang aking ama, I was lost in the definition of love and life after losing my father only 1 year after losing the father of my 3 children. But faith moved mountains. Mountain of my pride, the mountain of my disbelief. The mother and daughter in me had to reflect upon the faith of this final word of Jesus from the cross. Yun din ang akin panalangin. In manus tuas Domine, commendo spiritum meum. Into your hands I commend my spirit. As the Virgin sees who you are, my Lord, her prodigal son, crucified at wala ng lakas na natira, nakayuko at wala ng kislap ang mga mata,
one can say that this humanity was painfully struggling to live on. Wala nang umaalong dibdib na pilit humihigop ng hanging nagbibigay buhay. Hindi ito ang Bethlehem. Ito ang tunay na Kalbaryo. Hindi ito ang bilan na kung ilang araw lamang ay kumukutitap dyan. Ngayon ay krus na ang katulad na isa lamang sa 7 sundang na pumasok sa puso ng Inang Maria. Panginoon, hindi tao ang bumawi sa iyong buhay. Ibinigay mo ang sarili mo ng buong kagustuhan mo. Pinakilala mo ang iyong pagtitiwala at paging masunurin sa Ama. Hindi madali ang mamatay upang mabuhay ulit. Duties are never few or light. Burdens become only bearable but only agreeable because of my faith in you, my Lord and my God. I am blessed, so blessed that I still have my 81-year-old lovely mother in the audience. Mama, 81, Bryce, Mama. That's my mom, 81 years old, and she rocks the ballroom floor like anything. I praise the Lord for my Oasis of Love charismatic community. They take good care of me. I am forever grateful to Father JJ SJ and to Father Tanseco of Cepham, Ateneo de Manila. And of course, my professors at the Loyola School of Theology, especially my professor in my canon law class, Father Manansan. And for my 3 treasures, who are all migrants, to Nino, Jethro, and Egpay, and their loved ones, I miss you all so dearly. I miss the kids in you. But I try my best to be happy for you. And may you continue to shimmer in the hands of the Lord, for into His hands I have commended your spirit. Once a beauty queen, always a beauty queen. Walang kokontra. Baka maging 4 ang krus dyan. But like your crosses and my cross can help you in winning the battle between the good and the bad. Alam kong ang puso kong nalulumbay ay dinadala niya sa kanyang puso. Ibinabalik muli sa aking puso, malakas na. May quiet and peace like a hard-won victory. Panginoon, ang paghihirap niyo po sa krus ay may kinalaman sa aking kaligtasan. God is not yet finished with me. Sana po itanim niyo sa aking isipan, Panginoon, na walang Kristiyanong walang krus. At walang krus na walang nakapakong Kristiyano. At ang krus na walang nakapakong Kristiyano ay hindi Kristiyanong krus. And there is no Easter Sunday without Good Friday. Lord, your will be done. Sana po sa huling buhay, sa saglit ng aking buhay, ay dinggin mo po ang aming pagsabing, Ama, sa iyong mga kamay, ang aking kaluluwa. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.